Nagsisimula ang pelikula noong 1978, ang palabas sa TV na Mystery and History ay pinag-uusapan ang tungkol sa mga alien. Sinabi ng host na ang ilan sa mga ito ay totoo, ngunit ang buong kwento ay sikreto pa rin. Noong unang panahon, humingi ng tulong sa Earth si Reyna Laurana ng Zartha upang itago ang isang mahalagang bagay, ang The Light of Zartha. Nais ng isa pang alien na nagngangalang Serena na makuha ito upang maging mas malakas at maaari din niyang sirain muna ang Zartha para makuha ito. Humingi din ng tulong si Laurana sa Earth dahil kung magsimula ang gera, maaaring masira din ang Earth. Ang Men in Black, isang lihim na ahensya, ay sumang-ayon na tumulong na itago ang liwanag sa ilang planeta. Makalipas ang ilang taon, noong Hulyo taong 2002, isang malaking spaceship ang dumaong sa Earth. Nakita ito ni Harvey, isang aso, at ng kanyang amo habang naglalakad. Isang maliit na alien ang lumabas sa spaceship. Natakot si Harvey kahit na mas maliit sa kanya ang alien. Ang alien ay nagbago ng anyo bilang isang tao na babae mula sa isang magazine at tumungo sa lungsod. Kasunod ng mga pangyayari, si Agent J ay nasa isang bagong misyon kasama ang kanyang bagong partner na isang junior agent. Narito din ang isang alien worm na nagngangalang Jeff na nagdudulot ng gulo sa subway sa New York City. Sa kabila ng pagsasabi sa kanya ni Jay na tumigil, patuloy na gumagawa na kalokohan si Jeff sa mga pampublikong lugar. Si Jeff ay maliit sa una, ngunit pagkatapos ay naging isang malaking worm na kasing laki ng tren sa subway. Nang subukan siyang pigilan ni Jay at ng kanyang partner, madali lang niya silang pinatumba. Pilit siyang kinakausap ni Jay na kumalma, ngunit hindi siya nakikinig. Nagbanta si Jeff na sasalakayin ng isang tren, kaya binalaan ni Jay ang mga pasahero na bumaba ng tren, ngunit walang naniniwala sa kanya. Sinimulang kagatin ni Jeff ang isang bahagi ng tren na tinakot ang lahat. Tinutukan siya ni Jay ng baril, kaya sumuko siya at ligtas na nakahinto ang tren. Pagkatapos ay gumamit si Jay ng isang espesyal na aparato upang makalimutan ng lahat ang tungkol sa alien encounter. Pagkatapos ayusin ang gulo sa istasyon ng tren, tinawagan ni Jay ang kanyang boss at sinabing ang kanyang junior partner ay hindi pa handa na maging ahente. Samantala, ang alien na ginaya ang sexing modelo kanina ay si Serena talaga, ang masamang alien na gusto ng kapangyarihan. Pumunta siya upang makita ang isang lalaki na nagngangalang Scrad na isa ring alien na may dalawang ulo na magkaiba ang pag-iisip tulad ng dalawang magkaibang tao. Pinagbantaan ni Serena si Scrad na sabihin sa kanya kung saan niya mahahanap ang The Light of Zartha, ngunit sinabi niyang hindi niya alam. Pinahirapan niya siya hanggang sa umamin siya kahit na hindi niya alam kung nasaan ito, pero sinabi niya na alam niyang nasa Earth ito. Nagpagalit ito kay Serena dahil 25 taon na niyang hinahanap ang liwanag sa ibang planeta at naririto lang pala iyon. Nang maglaon, gumamit si Agent J ng memory wiping device sa kanyang junior partner na hindi naging maayos ang pakikitungo kay Jeff. Samantala, pumunta sina Serena at Scrad sa isang pizza place para hanapin ang liwanag. Pinagbantaan nila ang may-ari na si Ben at hiniling na malaman ang tungkol dito. Habang tinatanong nila si Ben, nakita ng kanyang assistant na si Laura kung ano ang nangyayari at tumawag ng pulis sa pag-aakalang ito ay isang pagnanakaw. Ngunit ito ay talagang mga alien na nag-aaway dahil sa liwanag. Si Ben pala ay isang Zarthan na may tungkuling protektahan ng liwanag. Sinabi niya kay Serena na huli na siya para mahanap ito. Kaya galit na pinabagsak niya ito at iniwan si Laura na nawasak sa kanyang kalungkutan. Sa punong tanggapan ng MIB, si Agent J ay isang senior agent na ngayon. Mula noong nagretiro si Agent K, tinawagan siya ni Chief Z tungkol sa isang alien na pinatay sa kalapit na lugar ng pizza at sinabihan siyang hawakan ang kaso. Nagreklamo si J tungkol sa walang kapartner, ngunit si Frank na isang aso ay isang alien MIB din at sumama sa kanya at sabay silang pumunta sa pizza place. Pagdating sa lugar, kinausap ni J ang saksing si Laura. Sinabi niya na ang sitwasyon ay masyadong kakaiba para sa kanya upang maunawaan. Kaya pumunta sila sa malapit na restaurant para mag-usap. Ipinaliwanag ni Laura ang lahat, kabilang ang kung paano patuloy na nagtatanong si Serena tungkol sa The Light. Nang marinig ni Jay ang kanyang kwento, ibinunyag ni Jay ang kanyang tunay na pagkakakilanlan at ang layunin ng MIB at kinuha ang neuralizer upang burahin ang kanyang memorya. Gayunpaman, naramdaman ni Laura ang kanyang kalungkutan na naging dahilan upang mag-alinlangan si Jay. Siya ay naakit sa kanya ng emosyonal at nagpa siya na huwag burahin ang kanyang memorya na iniiwan sa kanya ang lahat ng kanyang mga alaala. Siniyasat ni na Jay at Frank ang lugar kung saan dumaong ang spaceship ni Serena.
Nakipag-ugnayan si Jay kay Zed at ipinakita sa kanya ang spaceship. Nakilala ito kaagad ni Zed, ngunit nag-aalala siya kung bakit bumalik si Serena sa Earth pagkatapos ng 25 taon. Ipinaalam ni Jay ang tungkol sa kanyang paghahanap sa isang liwanag mula sa Zartha, ngunit ipinaliwanag ni Zed na ang liwanag ay naipadala na palayo sa Earth. Upang kumpirmahin ito, kailangan nilang kumonsulta sa pinakamay karanasan na ahente na humawak sa misyon at dating kapartner ni Jay na si Kay. Gayunpaman, nabura ang memorya ni Kay mula nang magretiro siya sa MIB at walang naaalala tungkol sa mga alien o sa MIB. Alam ni Zed na si Kay ang ita-target ni Serena, kaya agad na nagtungo si Jay dito bago siya makita ni Serena. Nagtatrabaho na ngayon si Kay sa isang post office at nag-aalinlangan sa mga pahayag ni Jay tungkol sa mga alien dahil wala siyang naaalala tungkol dito. Matapos ibunyag na ang lahat ng mga nagtatrabaho sa post office ay mga alien, pinamamahalaan ni Jay na ibalik si Kay sa punong tanggapan upang maibalik ang kanyang alaala. Ngunit nang malapit na nilang gawin ito, umatake sina Serena at Scrad na nagdulot ng kaguluhan sa lugar. Pinalaya nila ang mga mapanganib na bilanggo at hinuli ang mga tauhan ng MIB at pinipilit sina Jay at Kay na tumakas nang hindi na ibabalik ang mga alaala ni Kay paglabas nila. Humingi sila ng tulong kay Jack, isang dating kaibigan, para gumamit ng device na tinatawag na deneuralizer para maibalik ang memorya ni Kay. Noong una, tumanggi si Jack, ngunit nang tutukan siya ng baril ni Jay, pumayag siya. Sinusubukan nilang gamitin ang deneuralizer, ngunit hindi ito gumana ng maayos gaya ng inaasahan nila. Lumabas si Kay sa kalye at napagtantong siya ay dating nagtatrabaho sa MIB, ngunit wala siyang maalala. Nag-aalala siya tungkol kay Jay at bumalik si Kay upang mahanap siyang hostage ng mga alien na ipinadala ni Serena. Sa patnubay ni Jay, natalo ni Kay ang mga alien at pumunta sila sa pizza place ni Ben para sa higit pang impormasyon. Sumama sa kanila si Laura upang maghanap ng mga pahiwatig sa lugar ni Ben. Nakahanap sila ng susi na gumagana lang sa isang locker sa istasyon ng tren. Pumunta sila doon at natuklasan ng isang maliit na sibilisasyon ng alien na sinasamba si Kay bilang kanilang boss kasama ang mga ari-arian ni Kay. Kinuha ni Kay ang kanyang relo at isang membership card ng isang video store at itinago nila si Laura kasama ng mga alien. Susunod, pumunta sila sa tindahan ng video store at nakilala ang isang magkasintahan na nagbibigay sa kanila ng isang pelikula, Mga Misteryo sa Kasaysayan. Habang pinapanood ni Kay ang pelikula, isang kathang-isip na kwento ng liwanag ng Zartha, sinimulan niyang alalahanin ang kanyang nakaraan at naging emosyonal. Naalala niya ang Zarthan Queen na si Laurana na ipinagkatiwala sa MIB ang pag-iingat sa liwanag mula kay Serena na sumunod kay Laurana sa Earth at pinatumba siya. Matapos itago ang liwanag, isang nalulungkot na Kay ang nagpa-neuralize sa kanyang sarili upang ibaon ang kanyang kalungkutan at upang matiyak na hindi niya kailanman mabubunyag ang pinagtataguan nito. Hindi pa rin niya maalala kung saan niya ito itinago o kung ano ang hitsura ng liwanag sa pag-aakalang ito ay ang bracelet ni Laura. Sa punong tanggapan ng MIB, nag-alok si Serena ng deal kay Hara para sa isang spacecraft na napakabilis. Pumayag si Hara, ngunit gusto niyang kapalit ay si Jay dahil may sama ng loob siya sa kanya. Sa ibang lugar, tinawagan ni Jay si Frank na nagtatago sa punong tanggapan at nakakuha ng ilang impormasyon sa loob mula sa kanya. Gayunpaman, hinarang ni Serena ang tawag at inihayag ang lokasyon ni Laura at ang kinaroroonan ng liwanag. Nang dumating sina Jay at Kay sa lugar ng alien para iligtas si Laura, natuklasan nilang kinuha na siya ni Scrad. Determinado silang iligtas siya, kumuha sila ng mga armas mula sa vault ni Kay at humingi ng tulong sa mga kaibigan nilang alien. Sa ibang lugar, si Laura ay itinali sa isang spaceship at malapit ng ilunsad mula sa lugar ni Hara. Habang sina Jay at Kay ay dumating sa lugar, kasama ang mga kaibigan nilang alien at pumasok sa punong tanggapan mula sa likod at nakaharap ang isang robot na bumabaril sa kanila. Naghiwalay sila, si Jay ay pumunta para kay Laura, habang si Kay naman ang humarap sa robot. Sa kasamaang palad, nahuli si Kay ni Serena. Hinarap ni Jay si Hara, ang dati niyang kaaway, at tinalo siya at iniligtas si Laura bago siya lumipad. Gayunpaman, si Kay ay nananatiling bihag ni Serena. Biglang dumating si Jay at pinaputukan si Serena gamit ang isang sonic weapon na ginawa siyang alikabok. Itinanong niya kay Laura ang bracelet na suot niya, ngunit pinilit ni Kay na sumakay na silang lahat sa kotse. Lingid sa kanilang kaalaman, nagsimulang maghilom ang katawan ni Serena mula sa isang maliit na piraso ng kanyang naiwan na bahagi. Habang papunta sila sa departure point, muling lumitaw si Serena sa likuran at inatake ang kanilang sasakyan.
Naghabulan sila sa daan habang tinutugi sila ni Serena sa likuran. Ina-activate ni Kay ang ultra-fast mode ng kotse para makatakas at sinubukan ni Jay na makipag-ugnayan kay Frank para sa tulong, ngunit sinira ni Serena ang kanilang komunikasyon gamit ang mga missile. Nagpa siya si Jay na magtungo sila sa subway kung saan iniwan nila si Jeff kanina. Sumugod sila kay Jeff habang si Serena ay patuloy na hinahabol sila. Nang makarating sila kay Jeff, biglang itinigil ni Jay ang sasakyan at aksidenteng nalunok ni Jeff si Serena nang hindi sinasadya. Pagdating nila sa tuktok ng gusali, ipinahayag ni Kay na si Laura talaga ang liwanag na hinahanap nila, ngunit walang naniniwala sa kanya noong una. Gayunpaman, kinumbinsi ni Kay sina Laura at Jay sa katotohanan at si Laura ay nagmadali sa pagsakay sa spaceship bago pa mahuli ang lahat. Habang naghahanda si Jay na magpaalam sa kanya, biglang sumulpot si Jeff na mukhang agresibo. Sinubukan ni Jay na pakalmahin siya, ngunit si Serena pala ito na nagtatago sa loob ni Jeff at sumabog at tinapos siya. Sa kabila ng panganib, pinrotektahan ni Jay si Laura at tinulungan siyang ligtas na makasakay sa spaceship. Habang sinusubukan ni Serena na salakayin ang spaceship, nagpaputok sina Jay at Kay ng isang sonic weapon at sa wakas ay natalo siya ng tuluyan. Muli, iniligtas ng dalawang ahente ang mundo mula sa isang masamang banta ng alien. Dahil ang buong New York ay nakasaksi sa labanang ito sa himpapawid, si Kay ay nag-activate ng isang malaking neuralizer sa torch ng Statue of Liberty. Sa huling eksena, nahanap ni Jay ang maliliit na alien sa kanyang locker. Inilipat sila ni Kay at Chief Zed doon para bigyan ng pananaw si Jay, nang imungkahi ni Jay na ipakita sa maliliit na nilalang na ang kanilang mundo ay mas malaki kaysa sa isang locker lamang. Ngunit, binuksan ni Kay ang isang pinto na inihayag sa kanya na ang universo ng tao ay isang maliit na locker lamang sa loob ng isang malawak na istasyon ng tren ng alien. Mag-subscribe para sa higit pang mga video na tulad nito, i-on ang notification at mag-iwan ng like para matulungan ang aming channel. Salamat sa panunood.